Mga nakakatakot na facts about sa ating mga mata at paningin, Part 2. Panoorin nyo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero ang mga videos na ginagawa ko dito ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang part 2 ng mga scary facts or mga nakakatakot na katotohanan about sa ating mga mata at paningin. Tara, let's discuss! Tulad ng sinabi ko sa part 1, maraming mga nakakatakot na katotohanan about sa ating mga mata at paningin na minsan ay kailangan talagang takutin ng mga pasyente para magpa-check up sila ng regular sa kanilang mga doktor. At narito ang part 2 ng mga scary facts na ito pagdating sa ating mata at paningin. Ang mataas na grado sa mata ay pwedeng makabulag. Opo, pwede itong mangyari. Kapag mataas kasi ang grado ng mata ay lumalaki rin ang eyeball ng mga ito. At kapag lumaki ang eyeball ay nababanat din at nasi-stretch ang retina sa loob. Ang retina pa naman ang parang wallpaper na nakadikit sa likod na dingding sa loob ng ating mga mata na responsable para tayo'y makakita ng malinaw. At kapag nabanat ang retina ay pwedeng magkaroon ng butas or punit na pwedeng pasukan ng tubig sa likod nito na siya namang pwedeng maging dahilan para magkaroon ng pagkahiwalay or detachment ng retina mula sa dingding na pinagkakabitan nito. At ang pagdetach ng retina mula sa dingding nito ay pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin at pagkabulag. Kaya napaka-importante na kung mataas at alam nyong mataas ang grado ng inyong mga mata ay hindi lang kayo masalaminan, kundi ma-check din at ma-monitor ang inyong mga retina para makita kung meron bang mga maninipis na parte na or mga butas or punit na pwedeng magawa ng paraan habang maaga pa bago pa ito mag-lead sa retinal detachment. May video na po ako nagawa about sa retinal detachment. Ang pagsuot ng contact lens ay pwede ring makabulag. Ang pagsuot ng contact lens ay alternatibong paraan para mapalinaw ang mga pasyenteng merong grado sa mata kung ayaw nila magsalamin. Minsan, kahit walang grado, ay ginagamit din ito para sa aesthetic purposes or pampaganda. Kaya lang, ang pag-abuso sa paggamit nito ay pwedeng mag-cause ng komplikasyon sa mata na pwedeng makabulag. Dahil dinidikit ito sa ating mga cornea, which is yung pinakaharap na parte ng ating mga mata na dapat crystal clear, ay pwede itong mag-cause ng trauma or pagkagasgas dito at mag-lead sa infection. At kapag hindi naagapan ng infection, ay pwede itong mag-cause ng permanent na pamumuti nito na dapat nga crystal clear at mag-cause ng paglabo ng paningin and worse ay pagkabulag. Dahil mabablock na ng pamumuti nito ang pagpasok ng ilaw sa loob ng ating mga mata. Kaya dapat napapanatiling crystal clear ang cornea para makakita tayo ng malinaw. Kaya napaka-importante na malinis at hygienic ang paglagay or pagsuot ng contact lens at yung mga pinapatak dito. At syempre, siguraduhin na hindi ito makakatulugan. May video na rin ako nagawa about sa contact lens. Ang pagbabad at pagtingin ng diretso sa araw ay pwedeng makabulag. Ang ultraviolet rays ng araw, tulad ng alam nating pwedeng maging masamang epekto nito sa ating mga balat, ay pwede ring makaapekto sa ating mga mata at paningin. At maraming pwedeng sakit sa mata ang pwedeng maging epekto nito. Kapag ito ay tinitigan mo ng diretso at matagal, ay pwede itong mag-cause ng sakit na tinatawag na solar retinopathy. Ito ang pagkasira ng retina dahil sa matagal at diretsong pagtingin sa araw na pwedeng mag-cause ng permanenteng paglabo ng paningin. At kahit hindi mo titigan ng diretso ang araw, ang pagbabad sa ilalim nito ay pwede ring mag-cause ng iba't ibang komplikasyon sa mata. Tulad ng pugita or pterygium, maagang pagkakaroon ng katarata, eye cancer, at photokeratitis or yung sunburn sa cornea. Kaya napaka-importante rin na magsuot ng sunglasses na may UV protection o di kaya ng sombrero na pwedeng takpan ng mata
para maprotektahan ang mga ito mula sa mga ganitong komplikasyon. May videos na rin ako about pugita, katarata at ang epekto ng sunlight sa ating mga mata. Ang pagkakaroon ng floaters ay pwedeng maging senyales ng nakakabulag na sakit sa mata. Although usually ang pagkakaroon ng floaters ay normal na proseso ng pagtanda or pagkaedad. Pero merong maliit na chance na pwede itong maging senyales ng nakakabulag na sakit sa mata tulad ng tinatawag na retinal detachment. Kaya kapag nagkaroon ka ng biglaang pagdami ng floaters, biglaang paglaki ng floaters na may kasamang flash ng ilaw, floaters na may kasamang parang kurtinang nakaharang sa inyong paningin, ay dapat ipacheck nyo kagad ito dahil senyales na ito ng tinatawag na retinal detachment. Dahil ito ay nakakabulag, kaya dapat ito ay maagapan para masagip pa ang mga paningin. May video din ako about floaters na pwede nyong panoorin. Ang pagkakaroon ng pamumuti sa gitnang parte ng mata ng mga bata ay senyales ng problema sa mata na pwedeng makamatay. Ang mga mata natin ay normally nagre-reflect ng red light or red reflex kapag ito ay nasilawan or kapag nagpicture na may flash ay makikita sa photo na merong red ang mga mata natin. Dahil ito ang nare-reflect na kulay ng ating mga retina. Pero kapag ito ay nag-reflect ng puti or white reflex, ay senyales ito na merong problema ang mata ng mga bata. Tulad ng impeksyon, katarata, retinal detachment, retinopathy of prematurity, at iba pa. At ang pinakaseryosong kailangan ma-rule out at makasigurado na hindi ito ang sakit na ito ay ang tinatawag na retinoblastoma. Ang retinoblastoma ay isang cancer sa retina na pwedeng makamatay kapag hindi naagapan. At isang early sign nito ay ang pamumuti ng gitnang parte ng mga mata ng mga bata. Kaya napaka-importante na kapag meron kayong napansin na pamumuti sa gitnang parte ng mga mata ng mga bata, ay ipa-check up kagad dito sa inyong mga ophthalmologists para ma-examine ng maayos, ma-diagnose ng maaga at maagapan ang pag-manage dito. May mga videos na ako nagawa about sa mga iba't ibang sakit sa mata na ito na pwede nyong panoorin. And lastly, ang madalas na pagkusot ng mata ay pwedeng rin mag-lead sa mga iba't ibang komplikasyon at sakit na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin at pagkabulag. Pwede itong mag-cause ng pagkagasgas or pagka-damage ng cornea na pwedeng again mag-lead sa infection at pagkapeklat nito. Again, magkukos ito ng pamumuti ng cornea na mabablock ang ilaw papasok na magkukos ng paglabo at pagkabulag. Pwede rin itong mag-cause ng tinatawag na keratoconus. Ito ang pagbago ng shape ng cornea, pagkakaroon ng pagninipis nito, or pag-bulge ng cornea na pwedeng mag-lead sa paglabo ng paningin. Or worse, ay pwedeng itong pumutok dahil sa pagnipis nito at mag-cause ng mga iba't ibang komplikasyon hindi lang sa paningin, kundi pati na rin sa mata. Kaya dapat binabawasan na natin ang madalas na pagkusot ng mata kahit masarap ito sa pakiramdam. May video na rin ako about keratoconus para sa mas detalyadong discussion about dito. Ang mga iba't ibang facts na ito ay hindi para takutin kayo. Slight lang. Pero para mas maintindihan nyo ang importansya ng regular check-up at pag-follow up sa inyong mga ophthalmologists. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang iba pang mga nakakatakot na katotohanan about sa ating mga paningin at mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.